guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Mirami Martel, known as Ambisyusang Marites, isang domestic helper dito sa Hong Kong. So guys, karamihan po sa aking mga kilala is nagtatanong sila kung ano nga ba ang mga katangian or behavior ng isang tao ang gustong-gusto ng mga Chinese. Yes, so ngayon pag-uusapan natin. So guys, ito po ay batay po sa aking experience. Yes po. So, batay po ito sa aking nalalaman, sa aking mga friends, at sa personal experience. So, pinakauna po na gustong-gusto ng mga Chinese po, guys, is dapat masayahin ka. Yes, tama po yun, guys. Pinakauna yun, yung dapat jolly ka lang, yung positive ka lang. Kasi, naniniwala sila na ang isang tao, kapag ang isang tao ay masayahin, swerte. So, dapat, guys, kahit anong hirap, guys, dapat tumatawa ka pa rin. Like, smile! Dapat positive ka pa rin. Kahit wala ka ng pera, smile pa rin. And pangalawa, guys, is honesty. Yung honest. Oo. Tapat-tapat ka sa yung serbisyo, di ka magnanakaw, at kung ano man yung definition yun ng honest, di ba? Dapat honest ka na tao. Kasi sila guys is mahirap sila magtiwala guys. Oo. At kahit naman mga Filipino, ganun pa rin, 'di ba? Vina-value natin yung honesty. Kasi kapag ka ang tiwala nawala, naku, mahirap na talaga. Syempre, saan mo hanapin yung tiwala, 'di ba? Nawawala, wala talaga. So, and number 3 is dapat humble. Oo, yun yung napansin ko. Dapat humble ka lang. Kung pinapagalitan ka nila, guys. Kunwari, meron naman talaga, di naman tayo perfect, nakakagawa ka ng mga pagkakamali, dapat willing to accept your fault ka. At saka, marunong kang mag-humble. Humble yourself. Kasi amo naman talaga sila. So, gusto nila yung taong, okay sir, yes sir. Yung palaging nag-yes lang, ganun. Hindi masyadong umaangat. Gusto nila yun. Yung humble lang, kumbaga, humble ka lang talaga. Yun, gustong-gusto nila. Pansin ko yun sa amo ko. Every time na, kasi, pakiramdam ko, every time na nag-explain ka, mas lalo lang tatagal at tatagal yung problema. Mas mapapalaki ka. So, instead of, kunwari nagkamali ka, or minsan ma-misunderstood ka nila, or ganon, yung medyo may hindi pagkakaintindihan, na feeling mo wala ka namang kasalanan nun, tapos gusto mo ma-explain, meron talagang ganon. Pero, yun nga guys, minsan kapag sumagot ka, minsan kapag nag-explain ka, feeling nila lumalaban ka na. So, it's better na, okay sir, no problem sir, yes sir, puro ka na lang yes, 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 and yes. And sana nga tayo, pang-apat na tayo, di ba? And pang-apat, guys, is dapat masipag ka. Oo, dapat masipag ka talaga. Hindi naman nila kailangan na talagang mabilis or mabilis talagang kumilos, pero ang gusto nila is yung tapat ka sa serbisyo mo, yung masipag ka, ginagawa mo yung trabaho mo. Kasi usually guys, sa mga ah sabi sa aking mga kilala dito is meron talagang kailangan mo lang talagang gawin yung trabaho mo. Kahit naman tayo sa Pilipinas, gano'n pa rin, 'di ba? Parang Pilipino pa rin. At number 5 guys is dapat magalang. Oo, dapat magalang ka. Every morning, good morning sir. Tapos with smile yan ha. Dapat dapat talagang palangiti ka. Masayahin kang tao. Good afternoon sir. Good evening sir. Hello sir. How are you? Ganon. So magalang. So, yun yung mga katangian na talagang naano ko dito, guys. And so far sa akin kasi medyo mahirap yung sitwasyon ko. At first timer ako mag-abroad. Wala akong experience na pagkakatulong dyan sa Pilipinas. So, nahihirapan talaga ako pagdating ko dito. Malaking adjustment siya, guys. Akala ko hindi ko kaya kasi medyo mahirap yung sitwasyon ko dito sa bahay kasi marami silang anak. 4 yung anak ng amo ko, ng employer ko. So, but, sa awa ng Diyos guys is okay naman, tumagal naman ako. Feeling ko is lang talaga, dapat marunong ka din makisama. Marunong ka makiramdam. Kasi si amo kasi, syempre aba-aba din silang gusto, no? Pero based on my own experience, si amo is gusto niya yung basta gawin mo lang talaga yung trabaho mo, wala siyang problema. Pero meron din talaga mga amo na masalan, pero okay lang. Kapag tiis-tiis lang talaga guys. At dapat tandaan mo, pinaka number 1 talaga nila guys is dapat masayahin ka lang. Yun lang. Sana nakatulong ako. And sa lahat ng nagbabalak mag-abroad, okay, gawin nyo para sa goal natin, di ba? May goal tayo kung bakit tayo mag-abroad. So, gawin lang natin talaga, guys. At saka, ito yung talagang tandaan natin, guys, na pagdating natin dito sa
abroad, sa Pinas ka palang magbaon ka talaga ng maraming lakas, tibay ng loob at pasensya. Kasi mahirap talaga ang pagiging katulong, guys. So I'm not saying this just for a katulong or just a housemaid. Sa lahat po ng nag-a-abroad yan, applicable yun yung pasensya. Kasi syempre, nangingibang bansa tayo. So yun lang po guys, sana nakatulong. And God bless ating lahat. Stay happy and stay pretty! This is again, Ambisyusang Marites. Please, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do like and subscribe also guys. So malaking tulong na po yun sa isang content creator na kagaya ko. Thank you so much. Bye bye. Sana nakatulong. See you in my next videos.